Sige, halika, princess. Sige, share mo yung nangyari sa nanay mo. O, tumabi ka dito. Kahit tumabi ka rito, Ate Norma. Yan. Sige, princess, go ahead. May himala ka mamaya. Ay, ngayon pala. Okay na yan, okay na yan dyan. Morning po. Bali Morning. ako po si Princess. Mama ko po si sabi niya kasi ako na lang daw po yung magsalita kasi iiyak daw po siya. Pero parang ganun din yung gagawin ko. So, ayun po. Bali, backstory po. 2 years ago po na-diagnose si Mama Norma ng breast cancer. Tapos po, during po those times, ang sabi po ng doctor is kailangan ng chemotherapy. Pero feeling po ni Mama, hindi kakayanin ng katawan niya kung magtutuloy po ng chemo. Kaya ang napag-decision na namin na idaan sa gamot na pumayag naman po yung doktor niya na okay daw po madadaan sa gamot. Pero hindi 100% sure kasi po kailangan talaga ng chemo para mamatay lahat ng cancer cells. Then po, naggamot po si Mama. Then, tinanggal po yung isang breast niya. Then, akala namin nung time na yun, okay na. Kasi po, nakikita po namin yung improvements ni Mama. Okay naman po siya. Dumaan po yung 2 years, okay siya. Then, last 2 months po, dun nag-start na lagi po siyang malata. Akala po namin, minsan, kasi may high blood din po si Mama eh. Akala namin high blood lang, ganun po. Tapos hanggang sa lumipas yung mga araw, napapansin po namin na lagi na lang siyang nakahiga, tapos iniinda po niya sa amin yung balakang niya. Akala, nagpahilot pa nga po eh. Akala kasi namin, simpleng baka fracture lang po, ganun. Tapos kasi dumaan po yung mga check-up niya na okay naman po, yung mga internal medicine niya, internal doctor niya, okay naman po. Tapos yun po, nag-decide po kami na ipa-check up si Mama. Kasi po, hindi na normal na, di na po siya nakakakilos, ganun, lagi na lang po siyang tulog. Tapos after po nun, ayun na po, first week po ng October, na-confine si Mama para sa biopsy. Then, after that week po, after nun, winate namin yung biopsy, kinulot na po namin yung doktor. Kasi nga po, lumilipas na yung araw, nakikita namin, nanlalata na si Mama, palata na siya ng palata. Then, pero nakakapag-church pa rin po siya. Yun po yung maganda kay Mama kasi kahit po sinasabi namin na wag na tayo magbaon kasi pwede naman tayo bumili sa church. Pero yun, tinutuloy pa rin niya, nagluluto siya, kahit masakit yung balakang niya, nag-church siya. Tapos may isang beses po na huling nag-church kami, buong pamilya. Yun po, bago po gawin yung biopsy. Then, Monday po yun, lumabas yung biopsy niya. Ano po yun? Tinawagan ko po yung ate ko, sabi ko, kasi wala po sila sa bahay pag uwi ko eh. Pagkakatanda ko po, galing po ata akong church, nag-practice, ganun po. Tapos sabi ko, si Mama po, nasa kwarto lang siya lagi, gano'n. Tapos, sabi ko po sa ate ko, nasan po sila kasi wala sila sa bahay. Tapos nasa ospital nga daw po sila, kinuha yung result ni Mama. Tapos sinend po sa GC namin yung result ni Mama. Siyempre po, ngayon madali naman na masa-search na natin kahit pa paano maintindihan natin. Tapos nakita nga po namin na nag-positive si Mama sa carcinoma po. Stage 4 cancer po yun sa liver po niya. And then sabi po ng doktor sa amin is, mababa na yung chance ni Mama kasi po lahat kumakalat na po sa buong katawan ni Mama yung cancer cells niya po. Tapos po after nun, syempre, andun pa rin naman po yung faith namin. Tapos, kinausap ko pa yung mga kapatid ko. Sabi ko na, as one family, as one heart, ibigay natin kay Lord lahat. Kasi, mababait naman po yung mga doktor ni Mama. Sinasabi po na, mag-pray kayo together, as one family, mag-pray kayo. Kasi, wala namang imposible. Kahit po mga doktor sinasabi na instrument lang tayo, ganun. Which is totoo naman po. Tapos po dumaan po na
dumaan po na bumalik na naman po sa hospital si mama. Kasi po, nilalaban po talaga namin na hindi na po siya nakakakain. Tapos po, kahit gising naman siya, nakapikit lang po siya. Tapos dumating po sa point na yung mga nasa paligid niya, hindi niya na po nakikilala. Mga ganun po. Tapos po, ngayon nga po, sinabi po sa amin ng doktor, yung huling confine po ni mama, October 29 po, sinabi po sa amin ng doktor na last 2 weeks na lang daw po yung early na nakikita nila para kay mama. Siyempre po, yung namin, yung puso namin na parang pinanghihinaan na kami na saan ba tayo kakapit, ano nang gagawin natin, kami magkakapatid. Lahat po yun, kahit sobrang bigat sa loob namin, sinabi namin kay mama para alam po namin, kasi po lumapit na din po kami kila pastor na ano po pwedeng gawin. Kinausap po kami ni Pastor Abby kasama si Papa na sige, mag-ready pa rin tayo, pero ilaban pa rin natin sa prayers po. Ngayon po, October 29 po yung sinabi na last 2 weeks na lang daw po si Mama. Pero thank you, Lord, kasi ngayon po, ito po siya, nakikita niyo po sa harap niyo. At kung gaano po kayo kasaya na nakikita siya, ganon din po kami bilang pamilya niya kasi alam po namin kung paano namin nilaban. Financially, prayers, lahat ng pwedeng paglaban ginawa namin, wag lang siyang magawa. And alam ko po na dahil din yung kay Mama. Sabi nga po ni Lord, di ba, pinagaling niya tayo dahil sa pananampalataya natin. Kaya naniniwala po kami na si Lord yung gumawa ng himala para kay Mama. Ngayon po, ayan po, yung dating hindi po nakakadilat, yung dating hindi kumakain, nag-ano po yan ng TPN kasi sobrang bumagsak na po yung nutrition niya. Tapos yung pagkain po, hindi niya po tinatanggap kasi may cancer cells daw po na humaharang. Tapos yun yung nakakakuha ng mga nutrition. Kaya ayun po ngayon, nakakakain na po si Mama. Lahat po ng gusto niya, nakakain niya. Kaya sobrang thank you, Lord. Isa rin po itong paalala sa atin na huwag tayong basta susuko. Kasi sa panahon po na mahina tayo, doon tayo kinakalaban ng kaaway. Kaya po sa panahon na mahina tayo, dapat doon mas malakas yung pananampalataya natin. Thank you po. Thank you po, Jesus Rocks. Thank you po sa lahat. Thank you. You are healed. In Jesus' name. Meron pa po, alam ko si Pau. Ayun, halika Pau. Dito ka Pau. Oh. Kasama rin pala si Armando Junior. Good morning po sa inyong lahat. Morning. For anyone who doesn't know us, ako po si RD, and this is my wife, Pau. Anak po kami ni Nanay Lolet and Tatay Manding. Kamag-anak din po kami nila Tita Norma and Tita Line. And we're just here po para i-share yung blessings na binigay sa amin ni Lord, na tinest niyo yung family namin, tinest niyo yung faith namin, and it's just so great na hindi kami basta-basta mananahimik. I-share namin yun sa inyo para i-share yung magandang balita na binigay sa amin ni Lord. Hello po, good morning. So, I'm Pau, 30 years old lang po kami. So, share ko lang po yung story. So, this year is a very challenging year for me, for my family. Kasi nag-start po siya nung March this year. Nag-start lang siya on a random day nung March 19 ng gabi. So the only symptom na naramdaman ko was numbness lang sa left hand ko. So una inisip ko baka vitamin deficiency. Siyempre may mga research na din. And inobserve pa po namin hanggang maggabi, hanggang matulog. Though na-observe ko na rin po na nung gabi, before ako matulog, nag-wash po ako. Then yung left knee ko, may numbness na din siya. Pero numbness lang, alam niyo po yung kapag nakahiga kayo on the side, tapos nag-numb na siya. Ganun lang siya, very mild.
Kaya hindi pa po ako masyadong kinakabahan. Pero yung BP ko medyo elevated na po. Pero hindi pa po siya high. Then, mga 2 a.m., gumising po ako. Nag-check po ulit ako ng BP, 140 na siya. Pero hindi pa rin siya significantly high. Pero may instinct ako na I need to go to ER. So by the way, nasa Pampanga pa po kami noon. Ang setup po naming mag-asawa is kami lang, full-time housewife po ako at the same time. Nag-work din po ako full-time. And that time, nag-book ako ng Grab. Mag-isa lang akong pumunta ng ER. Kasi walang magbabantay sa dalawa. Kasi ayoko silang maghintay sa ER. Kasi nga po, baka makakuha pa ng virus. And then, nasa mild case pa lang po ko nung una. So, interview, normal yung urinalysis, blood tests. And then, hesitant pa po yung doctor na ipa-CT scan ako. Sabi niya, if normal yung CT scan, hindi mako-cover ng HMO. So, willing po ba ako? Sabi ko, Doc, sige po, gawin niyo lahat. Makita lang kung bakit. So, after CT scan, bumalik po ako sa mild case area ng ER. Maya-maya dumating na po yung mga nurses, staff. Lahat sila pumunta na sa harapan ko. And, sorry kasi, dinala na po ako sa critical case area. Ayaw nila sabihin sa akin kung ano yon. Basta ang sabi lang nila, I need a guardian. A guardian. Kasi mag-isa lang po ako. So, nagbakawa po ako sa nurse. Sabi ko, sabihin niyo na po ma'am kung ano po yung nakita para may idea ko. That's the time na sinabi niya sa akin na may brain bleed daw po ako sa CT scan. And standard procedure is ICU. So, tinawagan ko po yung asawa ko. And then, tinawagan po ng asawa ko sila, nanay, sa Bulacan, para pumunta po doon, para may magbantay sa mga bata. Umiyak po ako noon saglit. Actually, yung time na yun, takot na po ako, pero di pa po ako umiiyak. Nung nag-sink in na po sa akin, tsaka ako naiyak. Kasi sabi ko, hindi pa po ako ready. 30 pa lang ako, yung mga anak ko, bata pa. And ang dami na pong tanong. So marami akong test during admission. Thankfully, sa regular room lang po ako in-admit. Kasi stable po yung vital ko. So hindi na po ako umabot sa ICU kasi yun po yung advice ng doctor. Since okay naman daw po ako physically, brain bleed lang po talaga yung meron. And yung maraming series of tests, chinek po ko for aneurysm, chinek po kung bakit po ako may brain bleed, aneurysm, AVM, nag-EEG rin po ako, carotid, 2D echo, lahat po normal. Wala pong nakita. Hanggang sa discharge na po ako, ang diagnosis lang na nilagay nila is due to hypertension, even though yung BP ko was not significantly high. Tapos po, may mga follow-up check-ups. Yung CT scan ko every month, fluctuated po yung blood from 7 cc to 6 cc, 4, hanggang 7 po ulit. So, nagwo-worry po yung mga doctors kasi nga, hindi po nila makita kung ano yun. Hanggang we decided na bumalik po dito sa Bulacan kasi we need help para magbantay sa mga bata. Hanggang mag-change na po ako ng neuro and that's the time na inask na po ko for MRI. And initial na diagnosis is baka po tumor kasi may lobulated daw po yung nasa CT scan. And then turns out, cavernoma po. So yung cavernoma, malformation po siya sa brain. Pinsan daw po siya ni aneurysm. And 1 in 400,000 na may cavernoma, nagbe-bleed, nagkakaroon ng symptomatic bleeding. So, nirefer po kami sa UST and doon po, sinabi po na ang first option po namin is craniotomy, brain surgery. Pero may instinct po ako na, alam po natin yung UST
popular po siya sa pagiging magaling na hospital, pero may instinct po ako na ask for other hospitals. Doon ko po nakita yung Cardinal. Then, very easily, smooth lang po, nakapagpa-schedule po ako agad. And doon ko po nakilala si Doc Ranyowa. And pina-MRI po ko ulit. Though feasible po yung ang location ko, medyo hesitant po siya. So, nagpa-MRI po ko ulit. On my second MRI, lumiit na po yung nasa image. So, yung sa blood ko po, nangalahati po siya. From almost 3, naging 1 something na lang po siya. Then, pero unfortunately, yung location, high risk po siya for paralyzation. So, either temporary or permanently mapaparalyze yung left side ko if ipilit daw po yung craniotomy. Kasi medyo loob pa po siya. So, naging first option ko po is gamma knife. So, gamma knife po, non-invasive surgery po siya, radiation. Though may mga risk, pero safer po siya, unlike sa craniotomy. It's just that, andun lang din po si cavernoma, pero gradually, mag-harden po siya, and then mawawala na po ng blood flow. So, last Friday, nakapag-gamma knife na po kami. Medyo may konting, po nung una, nahilo po ako, na hindi makahinga. Sabi daw po, nagkaroon po ako ng panic attack, kinabahan daw po ako. Pero, eventually, nagawa po ng maayos na iraos. So, it went well, thank you Lord. Naging okay po. Ngayon, po. Pero gusto ko lang po i-highlight na during those times, to be honest, sa first several months ko po, after ko po yung sa brain bleed, sobrang dami ko pong questions in mind. Sabi ko po, Lord, bakit po? Di naman po kami masamang tao. Wala naman po kaming tinatapakan. Kasi akala ko kasi pinaparusahan ako. Kasi gusto ko lang naman, humaba yung buhay naming mag-asawa kasi gusto ko yung mga anak ko lumaki sila na kahit may mga problema, may kasama sila. Kasi lumaki po ako na sinosoppress ko lang yung sarili ko kasi kinakaya ko lang mag-isa. So yun yung gusto kong mangyari. Kaya ang weird lang na yun yung pinipray ko every night and then suddenly may ganun pong nangyari. Pero ngayon sinagot ni Lord na pinapatibay lang po niya yung relasyon namin. Binigyan niya po kami ng pagkakataong umattend dito sa Jesus Rocks. Pinagtibay yung relasyon at compared before, mas magaan po ngayon dahil alam po namin na hindi kami nag-iisa. Amen. So, ayun po. Kaya maraming salamat po sa lahat ng suporta. And salamat po sa prayers, encouragement. And gayon din po kay Tita Norma, pag-pray po natin palagi. You are healed. In Jesus' name. Amen. Thank you, Pao. Thank you, Norma. Sabihin mo dyan sa katabi mo, kaya ikaw, umasa ka kay Dr. Jesus. Dinideklara ko tuloy-tuloy na yung kagalingan nyo. Walang uuwi rito may karamdaman. Sabi ko kanina, sino naniniwala? Wala. Ay nako, yung tumayo, yung naniniwala tumayo, itaas yung kamay. Walang uuwi rito may karamdaman. Lahat ng karamdaman tatanggalin na ni Lord in Jesus' name. Sabihin mo sa katabi mo, kaya